Yan, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat o God sa oras na ito na kami po ay naritong muli upang makapakinig ninyo po mga salita. Ang aming panalangin ay malayang kumilo sa mga na Espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin o God. At dalangin namin, Lord God, na patuloy nga na in everything that we do, walang ibang maitaas, madakilang maparangalan, kundi inyong dakilang pangalan lamang. Salamat, Lord, for this night. Sa inyo pong paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 214, Loving God's Word, Delighting in God's Word under the Grace of God. Yung mga main text po natin, kukuhanin natin sa Psalm chapter 1 verses 1 to 6 and Psalm chapter 119 verses 9 to 16. Basahin ko po yung Psalm chapter 1 verses 2 to 3 sa New Living Translation. Sabi po dito ng Word of God, "But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do." Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So ang ganda ng verse, no? It's a reminder to us na napakahalaga talaga na babad tayo sa salita ng Diyos. Every time that we are reading, meditating the Word of God, and then ina-apply daw po natin sa ating mga buhay, ang magiging katayuan daw natin ay para daw tayong punong kahoy na yung ugat natin nasa tabi ng batisan. Siyempre, dahil lagi tayong nanonourish, sabi dito, lagi tayong sariwa, namumunga tayo sa takdang panahon. Ano man daw yung ating gagawin, sabi ng Word of God, tayo raw po ay magtatagumpay. Sa New Covenant of Grace, hindi na tayo bound sa law bilang burden, kundi binigyan tayo ng freedom to love God's Word as life-giving. Ang salita ng Diyos ay hindi lang utos. Yan, sana tingnan natin siya na hindi siya parang nagiging batas tayo na kailangan mag-aral ng salita ng Diyos, kailangan mag-devotion, kailangan mag-pray, mag-worship, di ba? Kundi ito po isang imbitasyon to know the Lord God better or deeper. Kapag minahal natin ang kanyang salita, nagiging gabay ito sa ating buhay at nagbubunga ng righteousness through Christ. Di ba napakahalaga niyan as Christians, kailangan na namumuhay tayo na merong katwiran sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. And for us to be guided, kailangan syempre nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Yung Psalm chapter 1 at saka Psalm 119 sa ating historical background, ito po ay bahagi ng wisdom at devotional literature ng Israel. Sa Old Covenant, yung law ay Torah. Nakalagay doon yung mga guidance ng Israel para manatiling covenant people. Kasi di ba nagkaroon ng transaction, nagkaroon ng commandments, nagkaroon ng batas na yung mga Israelis, they have to follow. Kapag hindi nila finalo, may karampatan siyang parusa. Pero in the New Covenant, na-fulfill na ni Jesus Christ yung law sa Romans chapter 10 verse 4. Kaya ang delight natin sa word ay hindi fear of punishment, kundi joy of relationship. Ang laking difference niya na hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos dahil kapag hindi mo siya inaral, hindi ka nagbasa ng word of God, paparusahan ka. Kundi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi maligaya tayong nagsiserve kay Lord at gusto natin na maka-fellowship ang Panginoon. Marinig natin yung tinig ng Lord. Sabi ng Romans chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. 'Di ba? Si Jesus Christ yung fulfillment ng law. And then tayo raw na mga mananampalataya ni Kristo, tayo raw po ay tinuturing na matuwid ng Diyos. So we're no longer bound sa batas, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus Christ sa cross. Ang word ngayon ay hindi lang written law, kundi living word, Jesus Christ Himself. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 1 at saka sa John chapter 1 verse 14. Diba sabi ng John 1:1, nang pasimula pa inaroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At kung tutuloy natin yung verse, nagkatawang tao, di ba? Yung Diyos. Walang iba yung salita kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin, referring to Jesus. Nakita namin
ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, 'di ba? So gano'n yung character, gano'n yung attribute ng ating Panginoon, puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Point number one, God's word cleanses and guides. Sabi ng Psalm 119 verse 9, how can a young person stay pure? By obeying your word. Yun ang sabi. Basahin ko sa Tagalog, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Ang sabi sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan. 'Di ba? Laging we're striving to have personal holiness, personal purity, 'di ba? Paano raw yung mangyayari sa buhay natin? Sabi dito by obeying the word of God. Ang example nito si Joseph, 'di ba? Si Joseph, he resisted temptation. Bakit? Dahil may word ng Diyos sa puso niya. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 39. Pero kuhanin ko lang yung verses 8 to 10. Tumanggi si Joseph ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, referring to Potiphar, sapagkat ako'y narito. Ginawa na ako upang ako yung katiwala at ipinamahala na sa akin ng lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa, referring to Potiphar's wife na inaakit si Joseph, di ba? Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin niyo si ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Kita mo yung integrity ni Joseph, di ba? Ganda dito na even without other people seeing Joseph, di ba, he resisted temptation. At minsan challenge yan sa atin as Christians, di ba? Napakadali for us to follow, na magmukha tayong mabait kapag kita tayo ng maraming tao, di ba? Pero sa talikod, kapag hindi na tayo kita, it's just you and Jesus Christ alone, kamusta yung ating testimony? Kamusta yung paraan ng pagsasalita natin? Kamusta yung ginagawa natin? Dito makita natin yung integrity, di ba? Na through the word of God, dahil malalim sa salita ng Diyos si Jose, he was able to resist the temptation dahil meron siyang word ng Diyos sa puso niya. Sa New Covenant, tayo ay nililinis, hindi lang ng written word, kundi ng living word, si Jesus Christ Himself sa John chapter 15, verse 3. Yan, sabi dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Very powerful, no? Yung salita ng Diyos talaga ang naglilinis sa atin. And Jesus Christ Himself is the very word of God. Kaya kung talagang tunay tayong mga anak ng Diyos, tunay tayong na kay Kristo, malinis na po tayo at namumuhay tayo na merong purity, may godliness, may righteousness dahil nasa atin na po yung katwiran ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung point number 2 ko, God's word strengthens and sustains. Di ba, doon sa binasa natin sa Psalm chapter 1 verse 3, they are like trees planted along the river bank. Katulad niya ay tayo, referring to us, nababad sa salita ng Diyos, umaati ng Bible study, umaati ng Sunday service, nagde-devotion, sa tabi ng isang batisan daw, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin siya ay nagtatagumpay. This is very powerful. 'Di ba? Ang desire natin lagi magtagumpay sa buhay, 'di ba? Para maging matagumpay tayo sa buhay, kailangan nakatanim tayo doon sa batisan, referring to the word of God. Para tayo maging laging sariwa at tayo po ay mamunga sa takdang panahon. Ang example nito si Daniel, 'di ba? Daniel stood firm sa Babylon dahil rooted siya sa word of God. Kahit na merong fear na baka siya ay mamatay, 'di ba? Kasi kailangan niyang sumamba doon sa malaking rebulto. Pero still, nanatili siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, stood firm. Bakit? Kasi malalim siya sa salita ng Diyos. So in the same way, ganun din tayo. Napapatatag tayo. Amen. Sa pamamagitan ng Word of God. I understand we have different struggles. Marami tayong mga pinagdadaanan. Minsan intentional, unintentional. Minsan nga kahit wala kang ginagawa, di ba? Pero the enemy is attacking us. Pero sabi dito, the word of God strengthens us and sustain us, di ba? Sa New Covenant, kung makikita natin, yung word ay ginamit or nagiging pagkain ng ating kaluluwa sa Matthew chapter 4 verse 4. Kapag rooted tayo, kahit sa trials, hindi tayo matitinag. 'Di ba? Kahit na anong dumating na pagsubok ng buhay mo, bumaksak ka man, 'di ba? Sa schoolwork mo,
hindi ka man makatapos ng pag-aaral in your time, 'di ba? Pero nagiging matatag tayo. Hindi ka man napopromote or maraming persecutions na dumarating sa buhay mo, maraming mga problema na kinakarap, sakit at karamdaman in the physical, sakit at karamdaman financially, even sa mga relationships na meron tayo, kapag rooted tayo sa Word of God, kahit anong trial, hindi po tayo matitinag. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung mag-strengthen sa atin, siya yung magsusustain sa atin. Kaya nga dapat kung matalino ka talagang Kristyano, alam mo yun, ginagrab mo talaga yung opportunity na makapakinig ka ng salita ng Diyos. Hindi na the more na nilalayo mo yung sarili mo para makapakinig ka ng salita ng Diyos sa mga oras na napapagod ka, sa mga oras na ni-stress ka, or may mga pagsubok ka sa buhay, the more na dapat na malapit ka at nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa Matthew chapter 4, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. This is very common, pero this is very important. Tayo 3 times a day, 5 times a day, or at least once a day kumakain araw-araw, di ba? Kailangan natin yun para mabuhay tayo in the physical. In the same way, yung ating spirito, yung ating kaluluwa, kailangan natin yung salita ng Diyos para patuloy tayong mag-grow, mag-mature tayo spiritually. Third point na gusto ko pang iwanan sa atin tonight, God's word produces fruit in grace. Sabi ng Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Di ba gusto natin yun na desire naman talaga natin yan eh. Hindi tayo magkamali, hindi tayo magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Paano mangyari yung kailangan daw itago natin sa ating mga puso yung salita ng Diyos? Ang banal mong kautos sa puso ko ay ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Gusto mo makapamuhay ng tama sang-ayon sa kalooban ng Diyos kahit na may mga pagsubok ng buhay, hindi ka magkasala. Sabi dito, ingatan daw natin sa ating mga puso yung salita ng Diyos. Si Jesus, di ba? He himself quoted scripture sa wilderness laban kay Satan sa Matthew chapter 4. Basahin natin yan later, yung some of the words na ginamit ni Jesus Christ. Sa New Covenant, fruitfulness ay hindi dahil sa effort natin, kundi dahil sa abiding in Christ, the living word, sa John chapter 15 verse 5. Gusto mo maging fruitful? Hindi ka magpagaling sa pag-aaral, hindi ka magpagaling sa trabaho mo, sa talento mo, sa skill mo, kundi dapat mag-abide ka sa salita ng Diyos. Yan, kailangan pala andun yung abiding tayo lagi sa Word of God para maging fruitful tayo, maging successful tayo. Ito yung isa sa kinote ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, 'di ba? Nung siya po inagugutom na, then tinempt siya ni Satan na gawing bato yung tinapay, 'di ba? Sabi niya, sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 'Di ba? Ano pa po? Matthew 4:6-7. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay alalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Kita mo dito, even Satan is quoting verse, di ba? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Nirebattle niya yung enemy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Matthew 4:9-10, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyong lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kita mo dito sa mga 3 verses na binasa po natin. It was the word of God na ginamit ni Jesus Christ para i-rebattle yung enemy. In the same way, para mapagtagumpayan natin lahat ng tukso, lahat ng pagsubok, lahat ng binibigay sa atin ng kaaway, kailangan na gamitin natin yung salita ng Diyos. Sa ating conclusion tonight, ang Word of God ay hindi lang libro ng utos, kundi ito po yung love letter ng Diyos sa atin. Di ba? Kung kayo nakakatanggap ng mga love letter from your loved ones, di ba excited ka na basahin ito? In the same way, kung talagang mahal mo ang Panginoon, excited ka na makinig ng kanyang salita, excited ka mag-aral ng kanyang salita. Kasi yun po ay love letter ng Diyos sa iyo personally. Sa New Covenant, with the light in His Word, dahil ito ay nagdadala ng buhay, ng kalinisan, ng lakas at bunga. 'Di ba? Yung Word of God talaga yung ginagamit ng Diyos to transform us. It's not the church, it's not the pastor,
It's not you, your family, your teacher, kundi yung salita ng Diyos. Kaya kailangan minamahal talaga natin, nire-respeto, ginagalang natin yung salita ng Diyos, pinapahalagahan natin yung Word of God. How are we going to apply this tonight? Paglaan ng oras, daily. Dapat daily sa pagbabasa at meditation ng word. Hindi kailangan na marami kang chapters na babasahin. Kahit nga isang verse lang, bulayin mo araw-araw, i-meditate mo. Kailangan naglalaan talaga tayo ng oras para makinig ng salita ng Diyos. Ayan, gumamit ka rin ng Taglish Devotion Notes para mas relatable. Kung gusto mo na Tagalog, be it. Kung English, be it. Maganda nagno-notes din tayo para nauugnay mo sa nangyayari sa buhay mo yung inaaral mo na salita ng Diyos. And then i-apply agad natin yung natutunan natin sa practical life. Ito man ay sa work natin, sa studies man natin, sa family natin, sa relationships na meron tayo, even to the ministry that we have. Ang challenge po sa atin tonight, kung mahal mo ang Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanyang salita. Aralin, isabuhay at ibahagi. Salamat Lord sa gabing ito na patuloy na tinuturuan nyo kami to love your word. Salamat o Jesus Christ na andon ang inyo pong mga salita readily available for us para amin pong i-meditate. Sapagkat sa inyo pong mga salita andun yung buhay, yung kapangyarihan, yung fruitfulness, yung transformation, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon kami ng burning desire, ng passion na patuloy na magbulay-bulay ng inyong pong mga salita at hindi lang namin basahin, hindi lang namin aralin ang inyo pong mga salita, kundi isabuhay po namin, Panginoon Lord God. Magkaroon to ng kapangyarihan ng buhay sa amin, Lord God, upang malid kami towards transformation, patuloy kaming ma-strengthen, patuloy kaming tumatag sa aming pananampalataya sa inyo, lumago, lumalim sa aming relasyon sa inyo, Father God. Salamat, Lord, for this night. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.